Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Wala kang utang na loob. Sana pinabayaan na lang kita. Sana pinabayaan na lang din kita. Baka po... Agad ngang tumawag itong si Annalyn Santos dito sa kanyang ina na si Lynette at dito na sinabi na kinakailangan daw niya makakuha ng ebidensya upang magpapatunay na may kinalaman itong si Zoe at Moira sa pagkawala ng kanyang lolo Pepe. At dito naman nag-alala ng husto itong si Lynette kung sakaling may kinalaman nga itong si Zoe ay dapat daw mag-ingat-ingat itong si Annalyn, baka mapahamak daw siya sa kanyang gagawin. At dito nga nakumpirma ni Annalyn dito kay Nurse Karen at Ivan na hindi naman pala totoo nakipagkita itong si Doc Antonio Locke dito kay Zoe dahil sa mga oras na iyon ay sinasabi ni Zoe na busy nga raw siya. At dito nakumpirma ni Annalyn na nagsisinungaling nga itong si Zoe, kaya walang duda na may kinalaman talaga itong si Zoe sa pagkawala nga dito ng kanyang lolo Pepe. At dito rin na agad na tinawagan ni Carlos Benitez itong si Moira at sinasabi na kung bakit dinadamay pa itong si Zoe sa pagkidnap dito kay Don Pepe. At dito binalaan ni Carlos itong si Moira na wag daw niyang malalaman na pati itong si Zoe ay idadawit dito ni Moira. Dahil kung tutuusin ay kinakailangan ngang pagbayaran ni Moira ang lahat-lahat ng kanyang ginawa. Kaya agad ngang tumawag itong si Moira kay Zoe at kinumpronta na kung bakit nagsumbong pa ito kay Carlos at sinabi na tinago ni Moira itong si Don Pepe. At dahil dito, sinabihan ni Moira itong si Zoe na wala daw itong utang na loob at dapat hindi na nga raw niya ito tinutulungan. At gumanti naman itong si Zoe kay Moira na sana rin ay pinabayaan na ni Zoe itong si Moira dahil kriminal nga ito, lalo pa ngayon na malalaman ni Zoe ang ginawa ng kanyang ina na tapos na nga itong si Don Pepe at tuluyan na nga niya itong pinaligpit. Nang sa ganon ay hindi na makikita nila at malaman na itong si Moira ang may pakana ng lahat. Subalit alam naman natin na si Zoe ay may kinalaman kung nasaan nga itong si Don Pepe at isa lamang ang gagawin dito ni Zoe kundi ang magsalita dito kay RJ at Giselle na kung sino nga ang pumaslang dito kay Don Pepe at walang iba kundi itong si Moira at kinakailangan makipag-cooperate itong si Zoe sa mga pulis nang sa ganon ay makulong na nga ng tuluyan itong kanyang ina. At porsigido namang testigo itong si Zoe kapalit na hindi siya madadamay sa ginagawang gulo o krimen dito ni Moira. At nagmamakaawa nga itong si Don Pepe dito nga kay Balahadya na baka pwede raw siyang makahingi ng tubig dahil uhaw na nga siya dito sa kakahukay ng kanyang paglilibingan. Sinabi naman ni Balahadya na hindi na dapat siya kailangan uminom dahil katapusan na rin naman niya ito. At dito nga nagmamakaawa itong si Don Pepe na sana raw ay wag siyang tapusin. At dito nga na hindi nakapigil itong si Balahadya at kinalabit nga ang hawak nitong gatilyo. At ito na nga ba ang katapusan dito ni Don Pepe? Makakaligtas pa nga ba ito sa bingit ng kanyang nararanasan ngayon? At kung matatagpuan pa nga ba ito ni Giselle dahil isa lamang ang sospetsa dito ni Giselle ay ito ngang si Moira at binalaan naman itong si Moira ni Risa na nakatutok daw ang mga mata dito sa kanya nila ni Giselle at RJ dahil wala naman silang ibang pagsosospetsahan kundi itong si Moira dahil ito lamang ang nakakalaban at nakakaaway ni Don Pepe. Kaya mas lalo na ngang lumakas ang hinala dito ni Giselle dahil sa mga ikinilos dito ni Moira at nagsisinungaling nga ito lalo na itong si Zoe na parang mahalata na nga na nagsabuatan ang mga ito at may kinalaman itong si Zoe sa pagkawala nga dito ni Don Pepe at kung kailangan pa nga niyang pagtakpan ang kanyang ina na kriminal nga ito. Yan po ang aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang channel na ito. Hanggang sa muli, bye bye! Marami pong salamat!